Hi everyone, I'm Boots Melanie Ong again. We're gonna do another vlog. Our topic for today is loss or pagkawala. So, you can open your Bible to John 11 verse 25. John 11 verse 25. Those who believe in me, even though they die, like everyone else, would live again. Yun. So, Tagalogin natin, no? So, sa mga naniniwala sa akin, kahit sila ay nagkandamatay na, tulad ng iba, sila ay mabubuhay muli. Yan. So, yun. To the best of my ability, yung translation natin, no? Yan. So, loss. Ano-ano ba yung mga bagay na nawawala sa atin? Or nahihiwalay sa atin? Maaring magulang natin, grandparents, lolo't lola, asawa, anak, or kapatid. Kahit ano man yan, o kahit kaibigan, di ba? So, pag nawala sila, napakasakit, napakahirap tanggapin, no? Minsan, hindi ka na makakain, nade-depress ka, nawawala ka sa tamang wisyo, yung mga dating routine mo, nakakapag-exercise ka, nawawala yun. So, yun. Ang hirap-hirap, tanggapin, no? Minsan pa nga, nangyayari, nasa denial stage, di ba? Yung parang hindi matanggap ng tao na wala na talaga yung minamahal niya. Yan. Kasi, like for example, nagpe-prepare ng food or meal, tapos naglalatag pa rin ng pinggan, 'di ba? Ng pinggan para do sa taong nawala. Pero alam natin na wala na 'yon. So nasa denial stage pa yung tao. But eventually, ma-realize niya rin na matatanggap niya rin, nak, talaga wala na talaga si papa mo. 'Yun, ibig sabihin natanggap niya na, na-accept niya na ah, nawala na yung mahal niya sa buhay, no? Yan. So, sa akin nangyari, no? Yung father ko nawala din. So, yung mama ko, buhay pa naman. So, yun. Mahirap kasi, mahirap mawala ng magulang. Unang-una sa lahat. Oh. Lala, kami malalaki na. Paano pa yung bata na mawala ng magulang, di ba? Mamimiss niya yung nilalakad siya ng tatay niya habang naglalakad sila sa kalsada, on the street. 'Di ba? Tapos pagka niyayakap siya, 'di ba? Hinahalikan siya ng father niya, ganyan. O ano pa ba? Marami siyang bagay na mamimiss na ginagawa sa kanya ng magulang niya. Na dati ginagawa pero ngayon hindi na magagawa kasi wala na nga po yung kanyang father or mother, ganyan. So, yun yung mga bagay na dapat nating malagpasan, no? Kasi it's a great loss kung nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Pero hindi lang yun ang nawawala sa atin, ha. Hindi lang laging dahil sa minsan material, like sa halimbawa sa akin, I've lost a motorcycle, 'di ba? Hiniram ng brother ko yung motor ko, pinark niya sa labas ng gate. Pagising namin ng umaga, wala na yung motor. Same as nangyari din sa kotse kasi walang garahe sa labas ng bahay. Nakapark lang sa mga kalsada. So, that night, nung pinark namin ng driver dun sa labas lang, so kinabukasan, parang nangyari sa akin, Fast and the Furious ang dating, no? Totoo yun, nangyayari din yung kahit dito lang tayo sa Pilipinas. So, parang na ganun yung sasakyan namin, Fast and the Furious ang dating. Kinabukasan, pagising namin, kung kailan gagamitin na, nagulat na lang kami, wala na yung sasakyan. Tapos ni-report sa pulisya, nalaman na mga about more than 10 cars yun 15 or 10 cars yung nanakaw on our streets, diretso. Na parang pinili na talaga nila yung mga maaayos pa, no? Yun, kaka-body repair pa lang namin, kaka-paint pa lang ng sasakyan. So, alam nila magandang condition kasi lahat pinalitan, pati shock ganyan. Nakikita din siguro nila yung body na makintab pa, kaya yun yung tinarget, no? Pero, yung iba, hindi lang yun, no? Bahay, sasakyan, o pwede ding bahay. 'Di ba? Yan, sa atin naman, hindi naman kami nawalan ng bahay. So, maraming pangyayari na nawawalang bahay, no? Nga pala, nung pandemya, nawalan din tayo ng bahay, lumipat din kami ng bahay. Yan, so, pero hindi lang yun, meron nawawalan ng bahay dahil sa sakuna, maring nagkasunog, 'di ba? Nasunugan ka, 'di ba? Buti kung bahay lang, paano kung pati yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Napakalaking kawalan, no? Ano pa ba? Nasalanta, 'di ba? Nabagyo yung bahay mo, 'yan. Yan, nabagyo din yung bahay namin, actually yung bubong namin. Tanggal din yung bubong namin. So,
pinagawa ni mama yung kabila, pero itong other side, hindi pa talaga nagagawa, hindi pa tapos. So, kasi nung latest bagyo, nasira na naman. So, yun. Pero buti sa amin, nagpapasalamat talaga ako kasi bubong lang yung natanggal. Hindi yung talagang bahay namin yung structure yung nasira, ano. Pero kailangan din mapagawa kasi syempre masisira ang structure pagka walang bubong na maayos. Yan. So ano pa ba yung mga bagay na nawawala sa atin? Material, no? Sasakyan, bahay, trabaho. Yan. So pandemya nawalan din ng trabaho, no? So ngayon pala meron na namang virus na kumakalat na HMPV na virus daw sa China. So I hope mag-ingat po tayong lahat, no, na hindi tayo ano nitong virus na to. Yan. So ano pa ba? Nga pala, speaking of the virus, meron nga pala tayong na-create na oil na ginagamit ko rin pala sa mga charity patients natin. Yan. So, saan ko ba na ilagay? Oops. Ito. Ito oil na to. This oil, hindi ko talaga dapat to i-mention sa mga vlog kasi iniisip ko, eto, inaalok lang namin sa mga patients. Pero may mga patients ako na nanonood ng vlog na nagsasabi, ba't hindi ko pa daw to sinasabi sa vlog ko? Yan. So ngayon, since in-encourage nila ako na sabihin sa vlog, kasi ayaw ko sana parang lumalabas na parang ibinibenta ko na to dito sa vlog, no? Kasi ang purpose ko talaga for the vlog is to share si Papa God sa inyo, yung mga hindi masyado nakakakilala, or matulungan ko kayo sa kahit anong ma-coach ko kayo kung may pinagdadaanan ba kayo. Yun yung purpose ko talaga, para matulungan kayo makaalpas sa mga problema. Yan. Pero ngayon, I think I need to share this kasi very effective po siya. Itong olive oil, it's tawag ko kasi miracle oil kasi ang ganda. So, this is an olive oil. Marami na kami nagawang version nito. Merong olive oil, merong coconut oil, iba-iba. Pero ito, it's made in olive oil. Infused ngayon ng 40 herbs. 40 dahon po yung nilagay namin dito. Mabisa po to sa mga may frozen shoulder, yung masasakit ang balikat na pasyente natin. Usually, pag stroke, may frozen shoulder yan. Yan, pag nalalagyan ko nito, in less than a minute, medyo naaangat pa lalo nila. So, nababawasan po yung sakit at saka yung range of motion, mas lumalaki yung galaw po nung braso. So, hindi lang siya sa joints, sa muscle, maganda din. Sa mga lamig, kasi meron din po itong mga dahon na in-infuse natin para pantanggal ng mga lamig. Very effective po to talaga, lalo na kasi pag may migraine ako, isang lagay ko lang to, less than a minute na tatanggal na yung migraine ko o yung sakit ng ulo ko. Ngayon, pagka nagkakaroon naman ng mga sinus o medyo mabigat yung dibdib mo, parang siguro na-high blood ka or pwede mo siyang ilagay dito sa dibdib, no? Or sa lungs mo, pagka medyo feeling mo parang panay ang ubo mo, malamig, ganyan. So, okay na okay din po to. So, kahit sa mga may arthritis, kasi ito, effective to sa may arthritis, na try ko na rin, ginagamit ko rin. Kasi medyo malaki yung build ko. So, pagka marami akong laging binubuhat, yan, nararamdaman ko para masakit yung joints ko. Isang lagay ko lang din ito, bumibisa na rin kagad. So, yan, minamarket ko na ngayon, sinasabi ko, kasi I need you guys to help us build the kingdom of God. Meron tayong 2 churches na gusto nating tulungan. We have yung Hope Fellowship Bible dito sa North Caloocan, Kalila Pastor Eli. And then another church naman na sa friend ng papa ko, si Pastor Pepe, doon naman sa In Jesus Name na church, dyan sa Caloocan. So, 2 churches po. So, yun, gusto natin ma-build yung kingdom ni Papa God, no? I'm sure maraming nanonood na merong funds na may pera na hindi nyo alam saan dadalhin yung pera nyo. Well, nandito na po, ginaguide ko na kayo sa tamang direction kung saan nyo po dapat ilaan, no? Also, meron tayong mga charity patients nga po pala na tinutulungan na mga walang pambayad. Actually, minsan wala din pagkain, walang maayos na diaper, na kailangan po nila ng pampa-check up, gamot, ganyan. So, yun, isa pa po sa
hinihiling namin na matulungan nyo kami bukod dun sa ministry natin sa mga simbahan na kailangan pong ipagawa. Kasi yung kay Pastor Pepe po, yung church po sa Valenzuela, share ko lang yan. Meron siyang, retired na yung pastor, 'di ba? May edad na siya, may trabaho siya before, also a pastor. So, nag-retire na siya. So, yung nakuha niyang retirement, binuhos niya na actually dun sa church na In Jesus Name. Kaya lang, kulang pa rin po yung buong retirement ni Pastor Pepe dun sa church, no? So, humingi siya ng tulong kung paano daw mapupunan yung pangangailangan para matapos natin yung simbahan ng Panginoon, yung tahanan ng Panginoon. Matulungan niyo po ako na ma-build natin. Kaya po, eto, sabi ko nga, hindi ko usually din ginagawa na nagpapa-like, nagpapa-share, nagpapa-comment, or nagpapa-subscribe sa channel ko. Pero ngayon, kailangan ko po kasi kailangan natin pondo. Kailangan natin pondohan yung mga simbahan. Kailangan natin silang tulungan, 'di ba? So, I'm sure may taong nanonood dyan, kahit magkano lang po. Ayan, kung sa US kayo, any penny counts, 'di ba? Kahit na cents lang 'yan, pwede na po, o quarter, 'yan. O kung dito naman sa Pilipinas, kahit na piso lang po, napakalaking bagay na po 'yan. So, tulungan niyo po kami i-build yung kingdom ni God, maging tumulong sa mga taong nangangailangan. I-share tong vlog natin rin po. So, yun. Balik tayo dun sa topic, no? So, loss. Yan. Pero alam nyo ba, yung pinaka-great loss na maaari nating madama, hindi sa tao, hindi sa career mo, di ba? Hindi sa yung mga nung nagpandemya kasi 'di ba nawalan yung mga travel natin, no? Travel schedule mo kung saan ka pupunta, saan ka mamamasyal, 'di ba? Hindi 'yun ano pa ba? Hindi din yung nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi pa 'yun yung pinaka-great loss. So ang greatest loss na maaring maramdaman ng tao, hindi yung nawala yung mga binanggit ko. Ang greatest loss na mawawala sa atin is yung loss natin pag nawala tayo sa Panginoon. Yan. Yun yung greatest loss. Yung mawala ka sa Panginoon. Kasi, parang nawalan na rin ng soul purpose yung buhay mo, di ba? Nawalan ka na rin ng tamang direksyon. Saan ka ba dapat, pupunta, di ba? Also nga pala, pwede din ka palang mawalan ng church. Hindi ko na-mention kanina, no? So, pwede ka rin nga palang mawalan ng church, Kasi, minsan nare-relocate ka, minsan ayaw mo na yung mga church member mo. Di ba? Feeling mo, pina-plastic ka lang nila, o feeling mo, mga judgmental sila. Di ba? Minsan kasi mga Kristiyano, napaka-judgmental. Di ba? Kaya minsan yung tao na imbis na gusto pumunta sa church, parang ayaw niya na lang pumunta. Bakit? Kasi marami siyang naririnig na hindi dapat. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, mas marunong tayong umunawa ng mga tao na church member natin. Yan. Maging gayahin natin sila pastor, mas maging mapagkumbaba, mas maging pasensyosa. Yan. Actually, kinukuha din nila yung ganun na nakikita natin sa mga pastor. Yung parang ang bait-bait ni pastor ganito. Parang tatay ang pakiramdam ko pagka siya yung pastor. Ganyan, di ba? Minsan ganun pakiramdam natin, no? Ba't ang bait ni pastor ganito? Ganun. Kasi actually, yung nakikita natin na character nila, character ni Jesus yun. Yan. Character ni Jesus yun. Na nakikita natin sa kanila. Yan. Tuloy ako. Sorry. Yan. Dapat di ako masyado emotional, no? Yun. So, tinanggal ko lang muna yung negative na parang naiiyak ako. No? Yan. Pero kasi, yun yung character ni God. Yun talaga yun. Na sinishare lang nila sa atin. Na nakikita natin na napakabuti nila. Na sana, gayahin natin. 'Di ba? Maging mabait din tayong tao. Huwag tayong maging judgmental sa mga church members natin para hindi po sila mawala sa simbahan. Yun, makashare din po sila ng talents nila. May it be in singing or sa instruments
or sa kahit na simpleng gawain lang sa simbahan, sa paglilinis, sa pagta-tidy up ng church. Yan, 'di ba? Kasi malaking bahay po ng Panginoon at every member counts din po. So kailangan po wag nating mamaliitin yung tao or i-judge sila, 'di ba? Bakit ganito itsura niya? Bakit gano'n? Ako actually, pwede din akong actually, alam ko, iniisip nyo rin eh. Ba't siya nagbablog? 'Di ba? Sino ba yan? Ganyan. Nagsasabi pa ng Bible verse, hindi naman siya pastor. 'Di ba? Pero ako kasi po, gusto ko lang po i-share. Ngayon, yung mga chosen people na makakabasa nito, hindi makakabasa, makakapakinig nito, mauunawaan po nila. Pero yung mga hindi po makakaunawa, wala na po akong magagawa dun, no? Kung hindi to video na to para sa inyo, hindi nyo po to papanoodin. 'Di ba? Kasi hindi nag-resonate sa inyo yung sinasabi ko. Pero dun sa mga naman na nag-resonate yung mga binabanggit ko, yung feeling nyo, nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko, nakakatulong ako sa inyo habang pinapakinggan nyo ko. Yan. So, thank you po kasi nandyan po kayo. Kasi mahalagang parte din po kayo nitong ginagawa ko. Diba? So, I'm doing this to help you guys na maka-recover sa kahit anumang nararamdaman nyo o pinagdadaanan nyo. Any separation man yan o pagkawala. No? Lagi niyo pong tatandaan, ang greatest loss natin ay hindi yung mawalan tayo ng mahal sa buhay, kundi ang mawala tayo sa Panginoon. Kaya hinihimo ko po kayo, ini-encourage ko kayo na bumalik kayo sa Panginoon. 'Di ba? Bumalik kayo sa pagba-Bible study, maging sa bahay niyo man o kahit sa simbahan, bumalik kayo kay Papa God, 'di ba? Yan, kasi actually nasa 10 Commandments yan na gusto niya talaga na siya lang yung sasambahin natin. O nawala tayong ibang sasambahin kundi ang Panginoon lang, hindi mga idols, 'di ba? Yun yun lang. And then lastly, kasi hahaba na yung video natin. We're gonna pray na. Yan. So, pray tayo Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. To the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Yan. Sundan niyo po ako Follow me. Or sundan niyo po ako. Ama, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng nagdasal at sana po tulungan niyo po kami na mas mapalawak pa itong video natin at marami pa po tayong matulungan sa mga ginagawa natin na vlog. Pa-share and like na rin po. And thank you guys and ciao!